Alright, pasok sa inyo mga kababayan. Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So ito po pag-uusapan natin mga kababayan ay walang iba lang naman kung hindi itong mga nakita po nating balita na kung saan mga kababayan, kung matatandaan nyo kapag ka pinag-uusapan yung mga confidential funds, yung mga paglulustay ng pera ni Vice President Sara Duterte or ng kanyang departamento mga kababayan, malimit pong sinasabi ng kanyang mga taga-suporta na hindi pa daw po tapos yung ginagawang investigasyon ng Commission on Audit or etong COA mga kababayan. Pero kung titingnan po nating mabuti, meron pong lumabas kasi mga kababayan na balita na pinababalik mga kababayan ng COA yung tira. Ano po yung tirang pera na kung saan mga kababayan, ito po ay tira dun sa 125 million pesos. Or ito yung tinatawag mga kababayan na confidential funds disallowance. Or ito sa madalit salita, ipinababalik sa kanya yung 73 million na confidential funds disallowance mga kababayan na hindi po niya masagot-sagot dyan po sa House of Representatives noong mga panahon na pinag-uusapan po yan. And then mga kababayan, dito mapapag-usapan din po natin at matatalakay po natin eto po mga sinasabi ngayon ni Isko Moreno at inirereklamo po niya na tumaas daw po ang kriminalidad sa panahon daw po ngayon mga kababayan na ang mayor di umano ng Maynila ay etong si Mayor Hanny Lacuna. So parang ang dating kasi pinupuna ni Isko Moreno yung pagtaas daw ng kriminalidad dahil yun yung pakiramdam niya na tumataas ng kriminalidad dyan daw po sa Maynila. So ngayon mga kababayan, kung matatandaan ninyo, balik po tayo dito sa usapin ng disallowances or itong confidential funds mga kababayan. Kung matatandaan po ninyong mabuti, isa sa pinakamatinding pinag-usapan dati noong mga panahon na pinag-uusapan itong 125 million confidential funds mga kababayan, ito pong pera na ipinababalik or etong 73 million confidential funds disallowances na ipinababalik po sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte or ipinababalik kay Vice President Sara Duterte na hindi po nila masagot-sagot. So ngayon kung babasahin po natin mga kababayan na itong nakita natin na article galing po sa GMA News Online, ito po yan mga kababayan na ililipat ko na lamang po dito. Sabi dyan, VP Sara told of 73 million confidential funds disallowance na hindi po niya sinasagot sa House members. Sabi pa po dito, nag-issue ang Commission on Audit COA ng Notice of Disallowances sa 73 milyong halaga ng confidential funds na ginastos ng Office of the Vice President Sara Duterte noong 2022. Ayon sa mga dokumentong ipinakita sa House Committee on Appropriation noong tanungin ni ACT Teacher Party List Representative Franz Castro tungkol sa mga disallowance na binanggit ng COA, sinabi ni Duterte na ang pagdinig ay tungkol sa panukalang 2 bilyong OBP budget na hindi kasama ang confidential funds para sa 2025. Yan po yung sabi dito. Ang mga talakayan ay dapat may kaugnayan sa paksa. Ito ay pagdinig ng budget ng 2025. Nasaan dito ang confidential funds, sabi ni Sara Duterte. Kung matatandaan nyo, di ba, naging mainit yung pagharap dati ni Franz Castro at saka po nitong si Sara Duterte doon po sa usapin mga kababayan ng 2025 budget. Kasi nga naitanong dito yung mga disallowances na mismong nanggaling mga kababayan sa Commission on Audit na inisyuhan ng disallowances etong si Sara Duterte. Ibig sabihin, merong 73 million pesos mga kababayan na hindi po nagamit ng wasto at yan po ay ipinababalik di umano kay Vice President Sara Duterte. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So sabi pa dito mga kababayan, nasaan ang confidential na pondo dito? Tinanong ni Castro, ang House Deputy Minority Leader, si Duterte kung paano ibinayad ng kanyang opisina ang 73 milyong halaga ng confidential funds noong 2022. Meron akong report dito tungkol sa Notice of Disallowance. Ayon sa Notice of Disallowance, hindi pinayagan ng COA ang 73 million sa 125 million confidential na pondo na ginamit ng OBP noong 2022, sabi ni Castro. Sabi pa dito, so eto ay 58.63% ng 125 million. So you can confirm, Vice President, dagdag niya, hindi sinagot ni Duterte ang tanong. Kasi nga mga kababayan,
hindi niya po talaga masasagot yan. Lalo na mga kababayan kung ang pinag-uusapan po dyan ay pera ng taong bayan, ng sambayan ng Pilipino. At nagastos nila nang hindi nila alam kung paano po nila nilustay, hindi po nila kayang ipaliwanag talaga yan. Kasi nga, mahirap ipaliwanag yung pera ng taong bayan na ginastos sa hindi malaman na dahilan. Ano po sasabi pa dito? Basahin pa natin. Turning to Marikina Representative Stella Kimbo, the Senior Vice Chairperson of the House Budget Panel, Duterte said, Madam Chair, since you allowed her SNAID comment, you will allow me a SNAID comment as well. Ibig sabihin mga kababayan, bakit daw pinapayagan na magsalita ng mga ganong klase ng salita etong si Franz Castro? So dapat payagan din daw po siya. At dyan po sa pagkakataon na yan, kung matatandaan nyo, di ba pinersonal niya etong si Franz Castro, gawa nung kaso ni Franz Castro mga kababayan na kung saan guilty po siya mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo din pong mabuti na yan po mga disallowances na yan na mismong yung 73 million na ipinababalik kay Vice President Sara Duterte, hindi po nila maipaliwanag mga kababayan kung paano po nila ginastos po yan. At yan po ay part ng 125 million pesos. Kung matatandaan nyo, di ba, nagsalita itong si Gina Acosta at sinasabi nitong si Gina Acosta mga kababayan na basta niya lang ibinigay yung buong 125 million pesos dito po kay Colonel Lachica. So ang nakakapagtaka dito mga kababayan, bakit hindi nila maipaliwanag kung bakit merong disallowances na nagkakahalaga ng 73 million pesos mga kababayan. So sabi pa dito, sumagot si Kimbo, sa pagsasabing wala akong matandaang nakarinig ako ng panlilinlang sa komento, Madam Vice President. Sinabi ni Castro na kumikilo si Duterte na para siyang ang namumuno sa mga deliberasyon at muling nagtanong sa kanya sa pagsusumite ng COA ng confidential funds na nagpakita na ang 10 million sa 73 million na inisyo na notice of disallowance ng COA ay ginamit para sa pagbabayad ng mga reward. Tumugon ng Vice Presidente sa pamamagitan ng pagkwestiyon sa presensya ni Castro sa Kamara sa gitna ng paghatol sa mababang hukuman sa paglalagay ng mapanganib sa mga minor de edad. Ang kaso ay nasa ilalim ng apila. Yan po yun mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo pa, sabi pa dito, hindi ko maintindihan. So ito daw po yung sabi dito ni Sara Duterte. Hindi ko maintindihan bakit ang isang taong nahatula ng pang-aabuso sa bata ay nakaupo sa isang upuan sa kapulungan ng mga kinatawan. You allow her as SNAID comment tapos hindi mo ko papayagan, ani ni Duterte. Kasi pinalalabas ni Sara Duterte dito kasi mga kababayan, mapanlin lang po yung sinasabi ni Congressman Franz Castro, pero napakaliwanag naman po na tinatanong siya about po dun sa disallowances na hindi po niya maipaliwanag. Yun po kasing 73 million pesos mga kababayan, yun po ay part ng 125 million pesos na hindi po nila maipaliwanag kung saan po dinala. At ang isa pa dyan mga kababayan, nung tinanong na etong si Sara Duterte about do sa 10 million na sinasabi po nilang ginamit nila para maging reward, mga kababayan, hindi po niya masagot ng direct to the point at tinitira niya etong si Franz Castro noong 2024 about po dun sa kaso na kung saan guilty etong si Franz Castro mga kababayan. Ang ginagawa niya mga kababayan, pinepersonal niya etong si Franz Castro. So sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Huwag naman mag-ugaling puset, yan daw yung tugon ni Castro. Ang Office of the Vice President, we hope the OBP will not act like squid mga kababayan, saan pa ni Castro. Eto daw mga kababayan yung mga natuklasan ng COA. Basahin po natin. Mga natuklasan ng COA, ayon sa notice of disallowance ng COA, hindi bababa sa 69 million sa 73 million. Hindi pinayaga ng mga sumusunod 10 million para sa reward payment na 34.8 million para sa pagbabayad ng reward. Iba't ibang kalakal at 24.93 million para sa pagbabayad ng reward, mga gamot daw mga kababayan. Sabi pa dito, sinabi ng COA na ang OBP ay hindi nagsumite ng mga dokumentong nagpapakita ng tagumpay ng pangangalap ng impormasyon at mga aktibidad sa pagsubaybay upang suportahan ang mga resibo ng pagkilala para sa humigit kumulang 69 million na mga pagbabayad ng mga reward sa cash, iba't ibang mga produkto at mga gamot. Sabi pa dito mga kababayan, gayon din sinabi ng COA na ang 3.5 million ng hindi pinapayagang 73 million ay ginamit para sa pagbabayad para sa mga mesa, upuan, desktop, computer
computer, printer nang hindi tinutukoy na nilayon ang mga ito para sa mga confidential na operasyon, aktibidad na isinasagawa ng OBP. Hindi sumusunod sa iniatas ng item 4.8.4 ng Joint Circular na namamahala sa paggamit ng confidential sa pondo. Yan po yung sabi dito. Sabi pa dito, hiniling ng mga mambabatas kay COA Assistant Commissioner Juliano na ipaliwanag kung anong ibig sabihin ng pagpapalabas ng Notice of Disallowance. Sinabi ni Juliano na ang isang Notice of Disallowance ay nangangahulugan na ang paggasta alinman sa irregular, hindi kailangan sobra-sobra o sobra o unconscionate mga kababayan. Ito daw mga kababayan, paulit-ulit na iniiwasan ni Duterte ang mga tanong sa panukalang 2 bilyong budget ng OBP para sa 2025. Mga natuklasan ng COA sa mga confidential na pondo at paggamit ng mga confidential na pondo. Gusto kong talikuran ang kakataong ipagtanggol ang budget sa isang question and answer format. Ipaubaya ko na lang sa kanila ang pagdidesisyon sa panukala gaya ng hinaharap na isumite, she said mga kababayan. Gaya ng iniharap na isinumite, she said mga kababayan. Sabi pa dito, nanawagan si House Assistant Minority Leader Arlene Brosas ng Gabriela Party List kay Duterte dahil sa pagtanggi nitong sagutin ng mga tanong sa confidential funds sa paggamit ng kanyang opisina. Ang publiko po ay may karapatang malaman ito. The public has the right to know. Ito ay tungkol sa transparency, accountability at hindi nito ibinubukod ang tanggapan ng Vice Presidente, sabi ni Brosas. Sabi pa dito mga kababayan, gayon pa man ay giniit ni Duterte ang kanyang paulit-ulit na tugon ay hindi sasagot. Yan ba mga kababayan? Tingnan nyo ha, pagka may disallowances na, dapat sinasagot po yan. Kasi pag nabigyan ka ng disallowances, ibig sabihin, meron kang ginawa na paglustay ng pera na hindi mo pinag-isipan or hindi mo inayos. Ang isa pa dyan, naglustay ka ng pera ng taong bayan ng sobra-sobra. Pero dahil nga mga kababayan sa hindi po sinasagot ni Vice President Sara Duterte yung patungkol sa mga disallowances, tinatakasan niya, tinatakbuhan niya yung karapatan ng sambayan ng Pilipino na malaman ang katotohanan patungkol po dito mga kababayan. Ano po, so sabi pa dito mga kababayan, baka hindi niya magustuhan ang sagot ko, baka hindi niya magustuhan ang laman ng sagot ko, pero sinasagot ko mga tanong, sabi ni Duterte. Ang paulit-ulit na sagot ni Duterte sa loob ng halos 6 na oras ay nagtulak sa mambabatas ng Zambales na si Jeff Conghun na gumawa ng motion para ipagpaliban ang pag-aproba ng budget ng OBP sa antas ng komite. Ang motion ay pinagkaisang dinala ng House Appropriation Panel. Itinakda ng panel ang mga sumusunod na deliberasyon para sa September 10. As to comment on the deferment, OBP spoke Michael Powa said, hindi na ako magkokomento pa. Yan ang katuwiran nila mga kababayan. Kapag ka nasusukol na, kapag ka nahuhuli na, hindi na sila sumasagot. Iniiwasan po nila etong mga katanungan ng mga taga-kamara nung panahon na pinag-uusapan, eto pong budget na hinihingi ni Sara Duterte na nagkakahalaga ng 2 billion pesos. At saka mga kababayan, take note ha, ang pinag-uusapan dito at itinatanong sa kanya kung paano nangyari na nagkaroon sila ng disallowance pero hindi po niya masagot-sagot. Yan nga ang problema kapag ka maglulustay ng pera ng taong bayan nang hindi pinag-iisipan kung saan dinala. Napakagaling mga kababayan, pero kapag ka tinatanong na about sa mga confidential funds, about sa mga disallowances, hindi po maipaliwanag kung saan dinala mga kababayan at ayaw sagutin ang katanungan ng sambayan ng Pilipino. Yan yung mga dahilan mga kababayan kung bakit nanggagalaite ang sambayan ng Pilipino kay Vice President Sara Duterte. Kasi nga, pera ng mamamayan, yung pinag-uusapan po dyan, pera ng taong bayan, yung pinag-uusapan po dyan, kung yan ay isa sa walang bahala po natin, parang tinakasan na rin po natin yung pangangailangan ng sambayan ng Pilipino na malaman yung katotohanan. So yan mga kababayan, yung isang patunay na meron pong 73 million pesos na disallowances etong si Sara Duterte, at alam ko parang pinababalik pa nga po ata ito mga kababayan or pinagpapaliwanag si Vice President Sara Duterte patungkol po dito. Ano po, so anyway, comment below na lamang po mga kababayan na kung ano po masasabi nyo hingil po dito sa topic po na yan. At ngayon punta na po tayo mga kababayan dito
sa isa pang balita na nakita po natin na kung saan nagkaroon po ng interview etong si Isko Moreno mga kababayan sa DZRH. At dito nga mga kababayan, lantaran po niyang sinabi yung salita na nag-backfire din sa kanya. Bakit? Kasi sinasabi niya mga kababayan na babahala daw po siya sa matinding paglaganap ng kriminalidad dito daw po sa ating bansa sa panahon na hindi na siya ang mayor. So eto, pakinggan po natin mga kababayan yung kanyang interview dito po sa DZRH. And then mga kababayan, iisa-isahin po natin yung mga matitinding kriminalidad na nangyari po doon sa kanyang termino nung siya ay mayor pa. Kasi baka nakakalimutan niya mga kababayan. So ngayon ipaalala po natin. Ito, i-play po natin. Nung panahon na yun hanggang ngayon, kumusta ang Maynila? Design pa rin? Yan. Okay naman. Siguro, well, yung buhay ng tao, marami pa rin tayong mga kababayan sa lungsod. Marami pa rin natatakot sa gabi? Uy, alam mo, Cesar, Secretary, yan ang ikinakabahala ngayon ng mga taga Maynila sa pag-ikot-ikot ko, no? Kasi lagi na namang laman ang Maynila ng news outlet sa telebisyon at radyo pagkagabi. Dala ng mga nangyayari sa Top Avenue, sa Calao, sa Arten at sa iba't ibang sulok ng Maynila na nagbabalikan itong mga tolongges na hold-upper, snatcher, jumper, yung mga umaakyat sa truck. Even the Senate was their attention were caught, no? Na inimbestigahan pa sa Senado yung sitwasyon sa Arten. Na ano yan, na nababahala yung mga taga Maynila na tungkol dyan sa mga nangyayaring krimen. Peace and order. Pero mga kababayan, kung titingnan nyo sa panahon ni Isko Moreno, talagang laganap yung kriminalidad dyan po sa Arten. Ano po yung tinutukoy niya? Kasi di ba kung matatandaan nyo mga kababayan, noon, naging laman sa balita po yan. Kasi nga, bukod sa talamak mga kababayan, yung mga notorious ng nakawan dyan, kung matatandaan ninyo, eto yan na-post pa nga ito noong 2019, yung sabi dito, beware hold-upper to road. 10, Arten Tondo, Manila, nag-aabang lagi ng mga mabibiktimang driver or pahinante kapag traffic, walang pinipiling araw at oras. At saka ang pinakamatindi talaga dyan mga kababayan, dyan po sa Arten, sa may Tondo. Kapag dumadaan yung mga sasakyan, yung mga kotse, pinipilit po talagang buksan yung mga pintuan, mga bintana ng sasakyan mga kababayan para nakawan or hold upin. Ganyan po katindi nung panahon na si Isko Moreno mga kababayan ng mayor. Kasi noong 2019, hindi naman po si Mayor Hanny Lacuna yung mayor mga kababayan. Kung hindi, si Isko Moreno. Kung matatandaan nyo pa nga, ito yung mga pangyayari dyan, no? Ano? Diba? Tsaka partida, araw na araw mga kababayan, gumagawa ng kriminalidad yung mga yung mga halangang bituka dyan po sa Maynila. Hindi ko naman po nila lahat, pero karamihan po talaga or yung iba talagang sa araw gumagawa, salas na ninanakaw yung battery ng mga truck mga kababayan, pinipilit buksan yung mga bintana ng mga sasakyan para makapagdakaw, makapang-hold up mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. O yan no. O ayan, panahon ni Isko Moreno mga kababayan araw gumagawa yung mga kriminal. Grabe no? Boss, kawawa. Parang laking tao pa naman Grabe no? Gusto talaga. O ayan, panahon po ni Isko Moreno yan mga kababayan October 8, 2019. Sino ang mayor ng mga panahon na yan? Si Isko Moreno. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Peace and order situation talaga na. Naalala ko nung mga panahon ninyo, linggo-linggo. Linggo-linggo may pinapresenta kayo ng mga nahuhuli. Anong objective no? Well, yung kasi we have to create certainty no in government. Not only siguro in Manila but bilang pangkalahatan no, na mga mayor no na sa buong bansa. Na you have to create certainty in order to make an impression to our law enforcement
agencies or uniform personnel na nasa prioridad mo yung pagbibigay ng kapanatagan ng pamumuhay at paninirahan sa iyong nasasakupan. That's very important that if somebody created or yung nag-commit ng krimen, dapat malaan ng tao, makita ng tao na itong mga taong ito ay mahuhuli ng alagad ng batas. Alam ng tao na pag ginawa nila sa Maynila nung araw ay talagang papapanagutin namin sila kahit saan sila magtago. In fact, Yun nga ang problema mga kababayan, kung matatandaan nyo, di ba kada may mahuhuli sila, inihaharap po nila sa camera. Inihaharap po nila sa publiko mga kababayan yung mga nahuhuli po nila. Pero yung iba hindi naman po natatakot. Dahil kung matatandaan nyo mga kababayan eto yan. Kung matatandaan nyo, noong February 24, 2020 mga kababayan, may isang lalaki po ang natagpuang wala ng buhay sa ilalim ng tulay or itinumba mga kababayan sa ilalim ng tulay. Tapos kung matatandaan nyo din mga kababayan, February 19, 2021, may isang pulis mga kababayan sa Maynila ang dinukot ng mga armadong lalaki sa PCP outpost mga kababayan. Partida nung mga panahon na yan, pulis na po ang dinudukot. Pulis na po mga kababayan ang itinutumba. Tapos ang pinakamasakla pa dyan mga kababayan, bukod sa pulis, kung matatandaan nyo din mga kababayan, noong November 12, 2020, meron pong lady judge. Ito ata ay may hawak ng kaso ni Francis Leo Marcos noong mga panahon na yon. Meron pong lady judge mga kababayan na itinumba ng kanyang clerk of court dyan po sa loob mismo ng korte. Ganyan po katindi. Bukod sa pulis na dinudukot sa mismong outpost mga kababayan, lalaking itinutumba sa ilalim ng tulay, meron din mga kababayang judge na itinutumba ng sarili po niyang clerk of court mga kababayan sa loob pa mismo ng korte. Tapos ang pinakamasakla pa dyan mga kababayan, kung matatandaan ninyo, tegi din po ang isang opisyal ng Maynila Traffic and Parking Bureau matapos itumba or matapos pagbabarilin sa Tondo District, Maynila noong hapon ng Hunyo 8 mga kababayan taong 2020. Ganun katindi ang kriminalidad mga kababayan sa panahon ni Isko Moreno. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin mga kababayan. Chief, naalala mo noon na hinuhuli natin yung mga sospek. Tago yan sa Palawan, Cotabato, Pangasinan, Bulacan, Cavite. Hinahabol natin yan ng SMART o yung create natin na Special Mayor's Reaction Team, no, na pinamumunuan ni Colonel Ibay dati, na talagang sinasabihan ko yan kahit sila sa monte na hulihin, papanagutin. Saan man sila nandoon? Saan man sila nandoon. At saan man sila nagtatago? Yes, it costs money, but it's one way of saying na hindi ko kayo mapipigilan gumawa ng krimen. Mahirap bantayan. Malaking challenge siya. But we assure our people in Manila na hindi, basta ginawa nyo dito, ang ikamamatay ng kriminal, puyat. Talagang hindi natin patutulugin ng maimbing yan. At sa tulong naman ng Manila Police District, no, at sinasabi ko naman sa kanila, hanggat kaya nyong kalawitin ng buhay, kunin nyo ng buhay at papanagutin natin sa mata ng batas, sa loob ng husgado. Kaya yan pinipresent natin every week. Anong mensahe noon para sa mga negosyante, sa mga residente ng Maynila? Nung panahon mo nga, sunod-sunod yung mga patayan, hindi mo man lang napapanagot yung mga taong mismong nasa likod ng pagpapatumba. Especially mga kababayan, yung lalaking natagpo ang wala ng buhay sa ilalim ng tulay. Hindi nga din natin alam mga kababayan kung nahuli ba yung dumukot dun sa isang pulis sa mismong outpost mga kababayan. Kaya nga po dapat talaga kung tutuusin, mahirap kasi magsalita ng laban sa iba. Lagi nating isipin ito, mahirap magsalita ng laban sa iba lalo na kung wala kang resibo. Lalo na ang pinagbabasihan mo lang yung salita mo para maibaba mo yung kalaban mo sa politika. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ng Maynila. Well, una, yung mamamayan ng Maynila. No, that natutulog ka sa hating gabi, alam mo may gobyerno pa sa kalsada. Alam mo na may pamahalaan pa na nagtatrabaho para sa iyo. You'll have this kind of peace of mind na may gobyerno. Sa mga negosyante naman, ito naman, makikita nila that there will be certainty of rules na if somebody, any John Does and Mary who committed such crime, ay talagang mananagot sa Maynila. Iyan naman, yayabong ang hanap buhay.
malalago ang paghahanap buhay, tapos yun naman ang makapagbibigay ng oportunidad na trabaho sa ating mamamayan. So it goes to sa mamamayan, yung pakiramdam nila, yung anak ko uuwi galing ng UST, pauwi sa bahay, panatag ang kalooban niya. Yung magulang, alam niya yung anak niya hindi mabibiktima ng mga tulongges. The same thing in Top Avenue, because that two area, dalawa tayong school community, the Sampaloc area at saka yung dito sa may Lasal area sa South of Manila. Puro yan school community. Marami diyan talaga mag-aaral. At madalas sa hindi, ang nabibiktima talaga ay mga bata. So that gives peace of mind sa mga magulang. At the same manner, sa mga negosyo, yung mga goods or tindahan nila ay hindi naapektuhan. Nakapaghanap buhay sila ng payapa. So lalaki lalo ang tiwala, at pag lumaki ang tiwala, palalakihin nila ang negosyo, at ang magiging epekto niyan, magkakatrabaho ang tao sa lungsod ng Maynila. At the same manner, ang bottom line, pag marami silang benta, mas maraming buwis. O pag mas maraming buwis, mas maraming serbisyo. So, bigay mo, Sek, isa lang ang ginawa mo. Yung epekto malaki. Multiple. Oo, multiple effect niya sa ating syudad. Yung issue minsan sa paggugobyerno ay consistency. Yung bang weekly na ipinaparada nyo, yung mga sa lingwahe ninyo ay nakakalawit, at yung parang kayo lang yata yung nakagawa na buong presinto. Tinanggal ninyo sa pwesto sapagkat sa isang pagkakamali na sa tingin ninyo ay dapat wag nang pamarisan, at yung mensahe ninyo ay buong presinto ang tinanggal ho ninyo. Anong nagbunga noon? Ako naman ay naging tapat sa Manila Police District. Sinabi ko sa kanila yung mga bagay na tolerable at hindi tolerable. Sabi ko, basta tayo one strike policy. If somebody did not do their job, hindi nila ginawa yung kanilang tungkulin, at naaktuhan ko yung ako mismo. Kasi ako mismo talaga umiikot sa presinto, sa PCP o sa amang lugar. Even sa kalsada, pati traffic enforcer. Pagka minsan, alam mo, Secretary, nagpapalit ako ng kotse. Pumaparada ako sa isang kanto na halimbawang inirereklamo ng taong bayan, para mapatunayan ko yung reklamo ng taong bayan, ako mismo ang nagkukub. Alam niyo, di ko makakalimutan dati mga kababayan kung bakit niya hinayaan na itumba yung mga kababayan natin dyan sa Maynila nung panahon ng Duterte administration, mga kababayan. Siya ang mayor nung mga panahon na yon. Kaya naman pala mga kababayan, kasi hindi na ikakaila na talagang napakalaki ng pagsuporta niya at napakalaki ng paghanga po niya kay Duterte. Ganon din naman, mga kababayan, ang paghanga ni Duterte dito kay Isko Moreno. Kasi nga, itong si Duterte, mga kababayan, ay pinraise niya, hinangaan niya etong si Isko Moreno, mga kababayan. So ito, pakinggan natin yung mismong pag-praise sa kanya nitong si Duterte. President Rodrigo Duterte's speeches Tuesday were not just filled with vitriol. He also took time to laud Manila Mayor Isko Moreno. Speaking before the oath-taking ceremony of the Malacanang Press Corps, the President confessed that Moreno is a better leader than him. The President said the Manila Mayor has a Sinabi pa ni Duterte, mga kababayan, na si Isko Moreno daw po ang pinakamagaling na leader kaysa daw po sa kanya. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. firmer resolve than him. Believe ako sa kanya. Kaya nanonood ako kung nagsasalita siya. Mas mahusay siya kaysa akin. Sa totoo lang. May nakita ako na mas mahusay ang resolve niya kaysa akin. Plus 2 ako sa kanya. Ayan. Kaya tuwan-tuwa, mga kababayan, yung mga vlogger de Isko Moreno na yung iba, mga DD-shit. Kasi nga, kung titingnan nyo, napuri ni Duterte dati. At yan din siguro, mga kababayan, yung dahilan kung bakit hindi niya magawang questionin etong si Digong noong mga panahon na sunod-sunod yung patayan dyan po sa Maynila. Ano po, tapos sasabihin niya ngayon na nangangamba daw siya kasi talamak daw po ang kriminalidad. Nung panahon niya, mga kababayan, mas talamak yung kriminalidad, mga kababayan, dahil hindi nga natin alam kung nabigyan ba ng hustisya yung pulis na dinukot sa mismong outpost, mga kababayan, at yung lalaki na itinumba, mga kababayan, sa ilalim ng tulay. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. At inaabangan ko kung talagang ikukumit yung pangungutong. At awan ng Diyos, marami akong nahuli, at talagang totoo yun, Chief. You're fired. Wala nang ifs and buts. Because ako na mismo ang gumawa. That will create and send a message to other enforcement unit, whether traffic enforcer or uniform personnel, na we have to do our job. Sinusweldoan tayo ng taong bayan. At nangyari yan maraming beses. Yes.
Pero mga kababayan kung titingnan nyo, lagi niya sinasabi dito na nababahala siya sa kriminalidad. Pero masaklap doon, hinayaan niya yung AJK mga kababayan sa panahon po niya na laganap doon po sa kanyang mismong lungsod. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Consistent tayo every week. In fact, may mga insidente pa noon na Secretary, pag nagba-viral due to voluntarism ng mga mamamayan na nagbibideo, at pag napadala sa amin yon, we made sure a day or two, kailangan makalawit yung suspect na yon. Dapat mabilis talaga kumilos kasi Manila is a very challenging city, no? There is about nighttime 2 million nighttime population and about 3 million daytime population. Hindi pwedeng ang alkalde nasa opisina lang. Hindi po pwede. Hindi po pwede. At hindi pwedeng mapogi-pogi lang. Hindi talaga. Kailangan mo ng puhunanan ng puyat, pagod, extra effort. At dapat internal na nasa iyo, hindi pwedeng balat kayo yan. Hindi pakita lang yan dahil sa Kailangan gustuhin mo. Dahil Kailangan gustuhin mo. Kasi I have to be honest to our listeners and viewers na hindi siya madali physically. You have to love it. Kailangan gustuhin mo eh. Kailangan mahalin mo eh. Kasi kung hindi mo siya magagawa ng natural. So para bang papetiks-petiks lang. Alright, babalikan natin ang ating panahon. So yan mga kababayan, dapat daw ang mayor ng Maynila nasa lansangan at pag-alagala daw po doon katulad daw nung ginagawa dati ni Isko Moreno. Pero kung titingnan natin mga kababayan, sa dami po ng pagkakataon na dapat na isaayos niya ang Maynila, na dapat hindi niya naibaon sa napakalaking utang ang Maynila, na dapat hindi niya naibenta yung mga patrimonial property ng Maynila at hindi niya hinayaan yung kriminalidad sa Maynila, dapat nagawa niya yan doon sa panahon ng term niya at hindi niya sana iniwanan ang Maynila mga kababayan at inuna yung ambisyon niya na maging presidente. Kasi mga kababayan, kung talagang mahal niya mga taga Maynila, hindi niya uunahin yung ambisyon niya na magpresidente at bagkos tatapusin niya yung kanyang term mga kababayan, yung kanyang mga termino para isaayos at bayaran yung mga utang ng Maynila at bawiin yung mga asset ng Maynila na naibenta po niya. At higit sa lahat, dapat niresolba niya lahat ng kriminalidad sa Maynila noong mga panahon po niya. Ang nangyari lang kasi mga kababayan, kung sino lang yung naiiharap nila, naiipakita nila sa publiko, yun lang yung naiipakita po nila. Pero yung mga malalalim na isyo, katulad nung lalaking itinumba sa ilalim ng tulay, katulad nung pulis na dinukot mga kababayan at hindi alam kung sino ang dumukot, dapat yun yung mga talagang nabibigyan ng mabilisan na hustisya at dapat hindi niya hinayaan yung AJK sa panahon po niya. So kayo po mga kababayan, ano po masasabi at komento po ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Ano po masasabi ninyo hingil sa reklamo ni Isko Moreno at pagkabahala niya dahil daw po laganap na daw po ang kriminalidad sa panahon pong ito, pero mas laganap pa ang kriminalidad nung panahon po niya mga kababayan kasi hinayaan niya po yung mga AJK mga kababayan. At ano rin po ang komento po ninyo hingil po sa disallowance ni Sara Duterte na hindi niya po maipaliwanag na naging dahilan din mga kababayan kung bakit siya nakaharap ngayon sa matinding issue ng impeachment. So comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang komento at opinion po ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin. At bago po tayo pansamantala magpaalam, nais ko lamang po magpasalamat sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like ng ating mga video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na wag po mag-skip ng ating mga ads. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po.